Madami na po akong nai-upload na mga pangpritong tinapay, mga palangga, pero itong ating recipe ngayon ay hindi ko pa ito na-videohan. Maliban po sa mga pang-delivery namin na tinapay at sa mga reseller namin naglalako, ay nagbibinta din po kami sa mga paaralan, mga palangga. Meron po kaming kantina sinusuplayan sa paaralan. Kaya to this video ay gagawa po tayo ng ating Milky and Ube Cheese Malus Donut. To this video ay tigi 1 kilo lang pong recipe yung gagawin natin. Kaya i-share na natin ito, yung paborito ng mga bata. Tara, umpisahan na po natin. Ang una nating gagawin mga palangga na dough, yung ating ube. Ito po yung ating mga ingredients sa ating video screen. Meron na po tayo ditong asin, bread and flour, yung ating asukal at yung ating margarine at yung ating itlog at yung ating flavored ube at yung ating food color na ube violet. At yung ating yes at yung ating oil. Hindi na po tayo dito maglalagay ng vanilla extract ha, kasi yung ating ube flavor na powder ay mabango na. Ayan, at pagkatapos ilagay na natin dito yung ating tubig. At kailangan talaga na tunawin natin yung ating asin at yung ating asukal bago po tayo dito maglagay ng harina para hindi po magaspang yung ating dough. Sa ating harina ay pwede talaga tayong gumamit dito ng first class flour, pero yung ginamit ko ngayon mga palangga sa ating video ay all-purpose flour. Kung may mga spiral mixer naman kayo, pwede ninyo doon nyo to imasa, doon po ninyo ito pakinisin. Kung wala naman ay pwede talaga natin itong masahin ng mano-mano. Bali i-rest lang po natin yung ating dough para hindi po tayo mahirapan sa pagmasa dito ng mano-mano hanggang sa ma-achieve po natin yung kinis ng ating dough. Itong dough ko na ito mga palangga, idaan ko lang po ito sa aking dough roller ha. At putol ko lang ito sa 30 to 32 grams. Medyo maliit lang ito mga palangga kasi sa elementary canteen po namin ito ibigay para po may tubo din ako kahit kaunti lang. Kasi mura lang po naman yung bigayan ko dito eh. At pagkatapos nating naiputol yan lahat ay pwede na natin itong ipigura ng pabilog. At pagkatapos po natin itong pigurahin ng pabilog ay diretso na po natin ito palaparin. Diretso na po natin ito lagyan ng palaman. At siyempre ito din yung bit sa mga bata, yung ating palaman na marshmallow. At lagyan po natin ng cheese. Hiniwa ko lang po ito ng pahaba. At maliit lang po ng mga marshmallow. Sa pagbalot po natin, sa paglagay po natin dito ng palaman, ay kailangan po ay sirado lang po natin na kahit po ay matunaw po yung ating marshmallow sa loob. Kahit na mag-melted po yung marshmallow natin sa loob dahil sa init, pero at least hindi po siya mapunta sa ating kawali. Mananatili pa rin nasa loob yung ating palaman na cheese at saka yung ating marshmallow pag ito'y nasarado po talaga natin ng tulo. At nakikita nyo yan mga palangga na may bukol sa gitna, yun po yung ating marshmallow, ay hayaan na po natin yan. At nang natapos ko nang gawin lahat yung ating flavor obi, ay dito naman tayo sa ating dough na plain lang. Para naman po sa ating plain na dough, ito na po yung ating mga ingredients mga palangga sa ating video screen. Sundan nyo lang po ito, screenshot nyo lang mga palangga. At sana po ay huwag kayong mainip, tapusin ninyo sanang panoorin yung ating video para naman po makita po talaga natin yung ating procedure. At ganun din, maglagay na tayo dito ng tubig at tunawin lang natin yung ating mga dry ingredients bago po tayo dito maglagay ng ating harina. Ang ating harina na nilagay ngayon sa ating video ay all-purpose flour. Pwede din gumamit ng first class flour or bread flour. Kung ikaw na kagaya ko na nag-supply sa school or nagbibinta sa school, ay kailangan na mag-isip din tayo kung ano naman bukas yung ating lulutuin na yung hindi din nakakaumay sa mga bata na parang ganito na lang lahat, ganito na lang araw-araw. Ay kailangan po ay may iba ding hitsura sila na makikita sa ating mga binibinta at samahan na din natin ito ng diskarte. At ganito lang din mga palangga, pagkatapos natin itong putulin lahat ay diretso na po natin pabilog. At pagkatapos natin itong mapabilog yung ating dough, ay diretso na agad natin itong lagyan ng palaman. At pagkatapos ko itong malagyan lahat ng palaman, ay isalansan ko na po ito sa tray na may banya po na shortening para po hindi dumikit. At pagkatapos ay paalsahin ko lang ito ng 2 hanggang 3 oras at depende din yan sa ating room temperature. Kung ito'y madaling umalsa o yung temperature natin na mas matagal umalsa yung ating dough. Pero at least aalsa din yan mga palangga. Ito po yung sinasabi ko na kahit matrabaho po gawin, pero at least ay sold out po palagi. Yung matrabaho pero madali lang maubos, okay na po talaga ako diyan. At pagkalipas ng 2 oras at kalahati ay pwede ko nang lutuin yung aking dough. At yung mga pangbinta talaga namin sa paralan ay sa gabi ko po talaga ito niluluto. Pagka kinabukasan ko na lang talaga mga langga
pinapinis yung finished product niya na talaga. Kaya ito ay nilagay ko lang sa close tab at pagka kinabukasan ay dito ko na po i-coatingan. Lagyan ko na po ito ng coating na powdered milk. Yung Milk Boy po yung gamit ko. At para pangdagdag sarap din at pangdikit din sa ating coating ay naglagay lang po ako dito ng kaunti lang po na condensed milk. Kaunti lang po talaga na condensed milk para lang po mabasa lang yung ating donut at para dumikit yung ating powdered milk. At sa elementary po ay kailangan po ay balutin po namin ito isa-isa. Pero pag doon po sa high school ay yung binabalot namin ay parchment paper na lang or kaya yung pattern. Doon na lang po namin binabalot yon. Pero sa elementary talaga ay kailangan po na dito pa lang ay balutin na po namin ng isa-isa. At ito naman yung ating ube ay ganun din ay nilagyan din natin ng condensed milk at powdered milk. Yung ating plain na do mga palangga ay pwede din ninyong gawin na ganito, yung pilipit na tinatawag sa amin. At ito may mga pang-display din kami ha. Sa wala pang mga experience na gustong matuto nito, sana po ay may natutunan. Magkita-kita po tayong muli. Ito pong inyong Kainday Tinapay. Maraming salamat at bye-bye!